kama, magsisipilyo ba? O kakain muna, maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba? O mamaya na? Mamamalengke na? Ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Hello, good morning. Wow, it's Tuesday. First Tuesday of the year. And reminding us to make the right choices. Yan, naalala ko tuloy ating everyday Tuesday. Hindi pa si Pastor. Anyway, yan, bago tayo mag-relapse. Yan, good morning everyone. Saan nandyan na? Yan, medyo siguro nanibago na naman. Nagdalagbalik tayo sa 7 o'clock. Pero ito lang ang regular natin. Nag-adjust lang tayo for some reason. Katulad kahapon, I was the one to spoke sa munisipyo sa first flag ceremony of the year. Yan, so we were honored to do that. Saan ba yung ating ano? Yeah. Okay. So hello po. So kamusta na po ang inyong unang 6 na araw ng 2026?
Yan, January 6. At ngayon po, maraming nagbe-birthday. Yung birthday ni Sharon. Sa mga sarap-sharon yan. Yan, alam niyo na birthday na inyong idol. Pero birthday din ng ating Umaga na naman, bangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? hello, good morning everyone. Hilamos o maliligo na ba? Sa Linas Di Namin, makapili sa mga desisyon. Ngunit isa lamang sigurado, may correct choices sa ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Happy birthday. Bibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na. Ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili, ngunit isa lamang sigurado, Happy anniversary. pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. So, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw po ang Diyos tunay na nagmamahal sa amin. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, Excited ako dahil pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng Hanggang tayo po'y magpupuri sa Panginoon. ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day At the psalmist. every day is Tuesday. Tayo sa Kuya Ronald, hello, good morning. And thank you, Ate Arceli, good morning. Thank you once again sa mga Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Thank you na nabuhay, kumbaga yung bahay namin because of the fellowship. So, pero ngayon tayo pa magpupuri sa Panginoon. So, let's get ready to worship with the psalmist. Yan, okay.
me to live now. You are more than enough for me. So glad I can contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Oh, grabe talagang sarap magsapuri sa Panginoon, no? Amen. Kaya talagang that's our life. Isa yun sa babalikan natin katulad nga ng ating topic for this day, for this week. Yan, yung ating chinner last Sunday na mas in-explore natin. Up for His coming. Yan, sinisa nyo ang up na. Up, up and away. Yan, talaga grabe. Kapag talaga nangyari yan, ako. Pero ang tema natin for the month of January is awake and expectant. Yan, living with eternal perspective. Na kung tayo mabubuhay sa mundong ito, ay meron tayong mindset na this is not, everything here is temporary. So hindi tayo dapat mahalin, hindi tayo dapat na talagang yung parang maubos na yung oras natin dito sa mga earthly things. Walang masama na enjoy ito, pero kapag ito naging dahilan para tayo ay malayo sa Panginoon, then doon magkakaproblema. Yan, kaya nga dapat magising tayo sa mga bagay-bagay na yan. Pero ang ating pag-usapan ngayon ay yung theme verse for the year. Yan yung Revelation 3:3, up for His coming, preparing for the second coming of Jesus. At sinimulan na nga natin kahapon. Let's just read our theme verse. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly for as unexpected as a thief. Oh, grabe, no? Kailang. At kahapon nga po, pinag-usapan natin unang point dito, yung apat na bagay na dapat natin gawin sa taong 2026. Go back. Yan, remember or look back. Yung mga bagay na dapat natin balikan. Ibihin lang natin yung go back to the gospel, to the word, to the truth, to salvation, the calling. Yan, and go back to your first love. Yan po, talagang marami tayong kayong mga bagay na dapat yung balikan. Let the Lord impress upon your heart ano yung mga dapat mong balikan na iniwanan mo na naging masyadong tayong busy and all that. Yan, so let's go back to that. To those things, to those right priorities. Hello, Mami Mel, good morning. Pastor Marita, good morning. Hello, Ate Lorena Lidonio, good morning. Ate Arceli, Kuya Ronaldo, okay, at many more. Kung sino man nandyan, mag-comment lang po kayo para mabasa natin mga pangalan nyo. And then, pangalawa nga po ngayon ay pag-usapan natin yung second word na dapat nating gawin as we prepare for the second coming of the Lord Jesus Christ. So, number 2 is hold firmly. Yan, comment down below, hold firmly. Yan o, parang yung kamay na nakakapit, diba? Pag nakasakay kayo sa LRT o MRT, dapat mahigpit ang nakapit nyo sa mga ganyan mga handrails. Otherwise, patutumba ka. So, ganun din sa Panginoon. Kailangan talagang tightly ang paghawak natin sa Panginoon, talagang mahigpit. Dahil nga ay pwede tayong makabitaw at talagang pwede tayong mapariwara. Diba, alam natin yung mga ganyang senaryo, diba, sa mga sinasagip na talagang kapit lang mabuti, kundi pag bumitaw ka, ako tapos na ang buhay. So lalong ganun din sa sa Panginoon, talagang mas lalo natin panghawakan pa yung mga dapat natin panghawakan. Ibig sabihin hold firmly is hold fast to the truth or stand firm. Yan, stand firm. Yan, hold firmly. Hello, Ate Selena, good morning. So comment down below, hold firmly. So ano ibig sabihin yan? Guard your faith. Yan, nako. Guard your faith. Talagang, di ba, sa basketball talagang pag kailang bantayan mo yung
Defense, di ba? Defense. Talaga kailangan babantayan nyo talaga ang pananampalataya. Talagang ang daming hamon ngayon sa pananampalataya natin yan. Nandiyan yung mga practical, yung mga physical needs, yung mga sitwasyon sa paligid natin, at even sa spiritual lalo na. Yan, yung mga exposure natin sa mga bagay na pwede maka-distract sa atin o kaya talagang makaligaw tayo. Kaya kailangan alamin mo talaga yung salita ng Diyos, hindi ka lang basta maniniwala sa sa isang sermon, and then as sinabi ng pastor, yun na yun. Of course, we believe in the word of the pastors, pero we need to have the personal grip of the word of God, na ikaw mismo alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga tinawag yung mga Bereans as noble Christians, because kahit na si Pablo yung nangangaral, si Pablo na yun chinecheck pa nila yung word of God. Kaya medyo minsan nakakatakot din talaga sa atin na nasanay na tayo na walang Bible. Lalo ngayon, can we encourage everyone na magdala ng physical Bible, or sa cellphone nyo talagang meron kayong Bible, so that when the word of God is being preached, you can check it for yourself, para talagang mas lalalim sa yung word of God, hindi lang basta umasak na lang sa salita o sa PowerPoint o sa screen, and then kapag umalis ka na sa church, nakalimutan mo na kung ano nangyari. Ano sinabi ng pastor, di ba? So guard your faith. Talagang kaya nga yun ang dahilan ko bakit kailangan tayong lumalim sa gawain. Kaya nga we encourage everyone to really get involved this year sa ating simbahay. Yan, promote natin uli. Yan, sa 50 days of supernatural transformation. Talagang makakatulong talaga po ito. Nalulungkot lang tayo minsan kung parang hindi natin masyado binibigyan ng pansin, pero I'm encouraging you as your pastor na talagang go down to the Word of God, go deeper to the Word of God as we discuss yung mga bagay that will help us prepare for the second coming of the Lord. Yan, for us to be prepared spiritually, physically, kasama talaga yan, and then mentally. Yan, talagang lalo ngayon ang dami mga issues sa mga mental health, di ba? Talagang mga depression, mga discouragement, na talagang kung mahina-hina ka, talagang mabibigay ka. Kahit ang yung lingkod has underwent that kind of struggle, na talagang paano mo i-cope yung sobrang lungkot, di ba? Yung sobrang pangulila and all that. Kung walang Diyos talaga, nako, hindi ko lang kung saan ako. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Okay, so guard your faith. Guard your faith. Talagang ka-faith lang, mga kapatid, wag lang bibitaw. Kahit na sinasabi ng gusto ko nang bumitaw. Di ba kang bibitaw? Si Morissette pala, kahit kinakanta niya yun, hindi talaga siya bibitaw. Talagang born again pala talaga si Morissette. Talagang kasama sa worship team ng church nila, na talagang I was really so blessed. Yan, yung favorite church. So, walang bibitaw, amen. Sabihin mo sa katabi mo, walang bibitaw. Pastor Nene, good morning, good morning. Hold firmly. Yan, sa si Pastore, dahil first time din ng Pasko na na walang kasama. So talagang ang lungkot niya ron ng Pasko, ganyan nga nag-iisa. Sabi ko, hindi po kayo nag-iisa. Marami tayong mga nangulila ng Pasko. Pero by the grace of God, yan, talagang hindi tayo bumigay, amen. Hindi tayo nagpatinag sa kalungkutan, sa gawa ng kaaway. Talagang merong Kristo, may pag-asa talaga. Kaya nyo ngayon, Pasko pa rin dito sa background ko. Dahil nga talagang may dahilan talaga Talagang iba na, kumbaga, isa sa naging advantage natin ngayon yung tayong mas naging feel mo yung presence of God, mas na-feel mo yung relasyon mo sa Panginoon, talagang mas mo siyang kausap, mas lagi mo talaga siyang talagang you're aware na nandyan siya, so that when you need some sort of choices, guidance, etc., nandiyan ang presence of God to help us out. Amen. So
That's one way regarding your faith. Kaya nga yan, kung mag-join tayo sa Supernatural Transformation 50 days sa mga cell group, that will help you. Yung mga gawain, di ba? Yung magbabasa mo ng Bible, lahat yan ay nagtutulong-tulong para lumakas ka. And every single opportunity that you are doing that helps you to be stronger. Pero every time na mawala ka sa prayer, sa devotion, o ibig sa pagdalo ng gawain, you will feel na you will not be that stronger. Kumbaga talaga that helps you, yung mga gawain na yan, na keeps you in the balance, keeps you in good standing with God. Kaya make sure na na talagang hindi natin pinababayaan yung mga basic. Sabi nga ni Pastor Bishop Ariel, if you don't do the basic, you will be sick. Ano ba yung basic, di ba? Devotion, cell group, church attendance, and trainings. Yan, nagpapatrain ka, naglilingkod ka kay God. So if you are missing one of those, magkakaroon talaga ng kakulangan. So ang full Christian ay the one who is consistent in his devotion, in his cell group, in his attendance, church service attendance, and even in the deeper way, yung mga pagte-training na talagang makakatulong sa atin para tayong ay may prepare to be stronger and us also to be a servant of the Lord. So guard your heart. Guard your heart. Guard your heart. Ayun, may song na magandang kinanta yan si Steve Green. Yan. So pangalawa, remain loyal to Christ in a compromising world. O diba? Remain loyal to Christ. Yan, comment down below. Remain loyal to Christ. Na loyalty mo kay Lord lang. Lalo na sa compromising world na to, talagang sa to lang, dami talagang pwedeng talagang mag-compromise sa ating pananampalataya. Kung mahinayin na ka talaga, ay pwede mo talagang ma-overlook. Pwede mo talagang makalimutan yung patungkol sa Panginoon. Pero kung maging loyal ka, then you will be able to withstand the whatever pressures. Kaya nga salamat dun sa yung sa mga lingkod ng Diyos na talagang kahit anong mangyari, ang commitment nila ay hindi sila bibigay, and that gives us encouragement. Amen. Diba? Kaya nga ang yung lingkod somehow this is one of my mission in life, to encourage people to stand strong no matter what happens. Diba kasi yung pagtayo natin sa Panginoon, na kahit nasa kabila ng ating naging kalagayan, ay bibigyan ng kalakasan sa iba. Kaya ganun din tayo mga kapatid, talagang yung kalakasan na pinapakita nyo ay nagiging kalakasan po sa iba yan. So remain loyal. If you're loyal to Christ in a very very compromising world, people will be encouraged. Kaya pala na tayo maging loyal sa Panginoon kahit ano mangyari, di ba? Amen. Kumbaga yung loyalty natin sa mga asawa natin, dapat dalhin din natin yan sa Panginoon, lalo na tigit pa. Amen. Kaya nga ang loyalty it should be a characteristic that you have in all aspect of your relationship with your sa mga relasyon, sa trabaho, and more especially sa Diyos, di ba? Na tayo maging loyal talaga sa Panginoon, and that will help us to stand strong, to whatever, to weather the storms of life, di ba? Katulad nga ng parable of the house built on a rock and house built on the sand, di ba? Yung house built on the sand, kahit maganda yung bahay niya, dahil nga nakatayo sa buhanginan, magaling bumagsak dahil sa mga pagsubok ng buhay. Pero pareho lang naman dinaanan ng isang bahay na talagang nakatayo sa bato, very strong, na hindi mako-compromise kahit anong bagyong dumating, kahit anong mga kalagayan, ay talaga alam natin that the Lord is protecting that house. Dahil nga sabi nga ng Bible, ito ay parang nakikinig ka ng Word of God at ginagawa mo ito. Amen. So hold firmly, remain loyal to Christ. Amen. Stand strong no matter what, sabi nga ni Ate Presi Kagiyat.
Di ba? Kahit ano man, di ba? Kahit sa pamilya pa yung mga pressure na yan and all that. Kumbaga, wag tayo magkaroon ng dahilan. Ba't ka hindi naman ba't ka nanghihina? Kasi ganyan kaysa ganun, di ba? So kaya nga yung katulad ng share ko kahapon sa mga taga munisipyo, isa sa mga bagay na sana magawa natin ngayong taong to, be responsible, di ba? Accept full responsibility. Huwag mo sisihin yung lahat ng nangyayari sa buhay mo sa ibang tao, sa ibang kalagayan, sa anumang kalagayan. At mangyayari lamang yan na maging matatag ka kung ikaw'y talaga na kay Kristo. Wala kang sisisihin, di ba? Kasi nga iba, kahit mahirap, kasi gobyerno ganyan-ganyan. Ako ang gobyerno natin talagang ever since nandiyan na yan. Pero kapag sinisi mo ang pangyayari sa buhay mo dahil sa gobyerno, mukhang ikaw ang isa din na dapat talagang ayusin. Diba? Kayo katulad nga ng sabi natin kanina na yung mga mental health issue, may mga tao na talagang dapat magpaayos. Sana hindi kayo yun, diba? Yung dahil nga maraming mga iniisip, nagkakaroon ng mental health issues. Pero you will be stronger enough to guard your heart and remain loyal to Christ, then things will be much better for you. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Okay, so let's be stronger. Salamat sa mga 15,000 and counting na yan. Come on, share, tag pa rin. This will be for our own good. Yan, so ito pa. Mahalaga to. Hindi lang. Don't drift spiritually. Yan, napakahalaga niyan. Ito yan nabasa ko ang gawa ng kaaway minsan hindi naman biglaan dahan-dahan. Di ba? Dahan-dahan ka mawawala sa sirkulasyon, hindi mo alam nadadaya ka na pala, talagang wala ka ng kapit sa Panginoon. Kasi nga hindi ka naman talaga bibiglayin kung hindi ka mabibigyan ng Panginoon, ng Panginoon ng kaaway, dadaan-dahanin ka. So, yun nga yung nangyayari kapag ikaw ay you drift spiritually. Katulad yan sinasabi natin, ito yung isang ilustrasyon ng isang bangka na dating nakaangkla sa dalampasigan, pero natanggal yung angkla niya, yung anchor, pero kahit na walang nakasakay, walang sino man nandoon kasama niya, nakasakay sa kanya, unti-unti malalayo siya sa dalampasigan. So, makita na lang niya malayo na pala siya. Diba? Hindi makapag-exit. So don't drift spiritually. Talagang babantayan mo kapag anytime. Salamat sa Panginoon dahil nga nakakatulong talaga yung ikaw may ministry, meron kang kahit paano nag-i-aware ka na anytime na nagkakaroon na, di ba kasi minsan talaga hindi ka man laging masipag, di ba? Hindi ka man laging excited sa pagdalo ng gawain, hindi ka man laging excited pagbasa ng Bible, hindi ka man excited pag-pray. Minsan talagang may tamaritis na darating di ba? Naranasan niyo po ba yun? Yung talagang gusto mo mag-devotion pero inaantok ka pa, dadalo ka na sa gawain pero tinatamad ka, magbabasa ka ng Bible pero yun nga nadidistract ka pa sa maraming bagay, nandiyan ng Facebook, etc. So yung mga ganun ay hindi yung mga ganung sitwasyon minsan kapag hindi mo nabantayan parang yung gaya na talaga unti-unti mawawala ka. Yung minsan mong hindi pagdalo sa gawain, for example, di ba, mapapangalawahan at mapapangatluhan hanggang sa lubusan ka ng din madalo. At yun, bahiya ka na bumalik. Kaya nga yung parang sa sakit, di ba? Pag ikaw inuubo ako, talaga ako napaparang din ako sa ubo Yung kailangan pag naramdaman mo lang bumibigit ang pakiramdam mo at medyo kailangan mo na ng agapan mo na. Kasi yung pagtanggalin mo pa at ito eventually maapektuhan ka at talaga makita mo lang may sakit ka na o kaya mahina na katawan mo. So ganun din sa Panginoon, dapat kapag ikaw ay nararamdaman mo katamaran, nararamdaman mo yung mga kawalan ng kasiglahan, nararamdaman mo na hindi ka na ganun kasi excited sa pagginagawa mo sa Panginoon dahil nga taon-taon ay
ito yung ginagawa natin, di ba? Maaaring pwede ka magsawa eh. Pero hindi ka pwede magsawa talaga eh. Talagang, the moment na nagsawa ka, yun ang simula na ano, na ikaw ay magdi-drip away. Kahit sa pagsamba, di ba? Oh, kakanta na naman tayo. Dadalo naman ako sa gawain. Uy, magbabasa naman akong Bible. Hindi pwede. Imagine, kung magsasawa ka sa Panginoon, eh, hindi ka ma-enjoy sa langit. Eh, sa langit, eh, eternal. Walang hanggan. Nakakasama pa ka walang hanggan tayo magpupuri sa Panginoon. So, if you're not enjoying worshiping God, and nakakatabaran mo, and ako, mukhang mahirapan ka sa langit. So, pandarayan ng kaaway yan, na talagang tabarin tayo, talagang mawalan ng excitement sa atin. Kumbaga, ang dapat mangyari sa atin, every day with Jesus is sweeter than the day before. Wow! Woo! Amen, di ba? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Wow, yan ang miss ko sa kasong. Pagkanta nga ganyan. Amen. So, pinakuna ka down below. Bigyan niyo po. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Woo! Na araw-araw talagang mas naging excited ka. Hindi yung ay nako, linggo na naman. Oy nako, may Bible study na naman. Oy nako, meron naman kaming simbahay. 'Di ba? Para yung mga nagpapasok, 'di ba? Nako, may pasok na naman. Ayaw pumasok, sabi ko, o gusto mo mag-enjoy yung buhay mo, huwag ka na pumasok for the rest of your life. O mag-enjoy ka na lang, 'di ba? Alam mo natin na walang may gustong ganun. Eh, gusto natin talaga ay nakahanda tayo sa sa pagdating ng Panginoon. So yung mga excitement ay dapat talaga nag-build up yan. Amen? Maging excitement, bakit na yung Sunday natin talagang ganun ang ganun ginagawa natin. Parang ganito yun eh. Excuse me po. Yan po. Sino ba sa inyo tinamad na maligo? Lalo ngayon malamig. Diba kahit malamig, maliligo ka kasi masarap maligo eh. Diba, hindi mo sabihin ako, maliligo na naman ako, naligo na ako kahapon, naligo na naman ako ngayon. Diba, alam mo na, bawat ligo mo, magkakaroon ka ng freshness, kagaangan ng katawan, and all that. Diba, para sa pagkain din, diba, sino sa inyo nagsawa ng kumain? Uy, kumain na ako kahapon, kakain na naman ako ngayon. Hindi pwede, diba? Lalo nga, pag masarap yung pagkain, talagang maging excited ka. Eh, ganoon naman sa Panginoon, diba? Lalong sumasarap, lalong lumalalim yung work. Ako nga, tagal ko ng Kristiyano. Pero the more I listen to the Word of God, I study the Word of God, ang dami ko pa rin, wow! Ang dami, napapamangha pa rin talaga ako. Katulad ngayon, ang dami ko mga discover sa Genesis na hindi ko dati napapansin. Pero ngayon napapansin ko, wow, ayun pala ba, sinabi palang ganon and all that. So, yung excitement, yan talagang, actually, it's both, merong stimulus na nag-stir up sa'yo, pero at the same time, merong innate, yung nasa loob mo, ikaw mismo mag-stir up. Yung parang sinasabi ni David na, pag tinatamad, why so downcast, O my soul? Put your heart in God and bless the Lord, O my soul. Diba? Diba? Bless the Lord, O my soul. Talagang ginigising niya sarili niya kapag siya ay tinatamad. Talagang meron siyang self-steerer. Kumbaga, hindi siya naghihintay ng outside force for him to be excited. Eh, minsan ng mga tao kaya lang nag-excite sa pagpurit pagkapag magaling yung, di ba, maganda yung song, o kaya talagang na-steer up ng worship leader and all that. Pero kapag hindi wala, di ka na mag-worship. Kaya dapat meron kang may personal engine ka on the inside to steer you up, to spark you, para talagang tuloy-tuloy ka. Di ba? Parang yung mga spark plug nasa loob yan eh. Sabi nga ng mga mekaniko, yung spark plug maliit na bahagi lang yan ng makina, pero ayun ang nagsimula ng lahat. So ganoon din tayo, meron lang maliit na bahagi ng ating kaloob-looban na that can spark everything, and that is your personal desire, your personal will to really stir up yung talagang kung if no one wants to worship God, you will be there. In Jesus' name. Yan, medyo nangangarag tayo. Pero tuloy lang, amen. Tuloy lang. Katulad na, sa palagay niyo ba, ba't ginutuloy pa itong every gising? Eh, nawala na yung katabi ko rito, diba? Nawala na yung parang
Parang that helps me to be inspired. Sa totoo lang, kung titingin talaga ako doon, talagang ano kaya doon mo I can, kumbaga, I can relate to those people na talagang kapag nawalan ng mahal sa buhay, talagang parang gusto nang tumigil ng buhay. Pero hindi pwede. Dahil may dahilan pa. Kumbaga, you still have a choice to run the race, you still have a choice to push, you still have the choice to inspire others, and be a blessing na matagpuan mo pa rin na may purpose ka sa buhay. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yan, Ninang Josie, good morning. Yan, di ba? So, mas sweeter kaysa kahapon. Mas excited ka. Nagbi-build up yan, lalo na pag dumating na si Jesus, di ba? So, nawa, hindi tayo madatnan ni Jesus na tinatamad, hindi tayo madatnan ni Jesus na parang hindi tayo ganun ka-excited sa gawain, sa Panginoon, and everything about God. Kumbaga, everything that, yung, sabi nga every time we hear Jesus' name, talagang may nangyayari sa kalooban mo. Ano ba yung kanta? Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Wow! Woo! Each time I think of you, the praises starts. Diba? Ganun po ba tayo na kapag naisip mo si Jesus, Lord, I worship you. Lord, I love you. Talagang may still up ka na mag-worship sa Panginoon. Wow! Praise the Lord, praise the Lord. So let's be excited throughout this day dahil alam natin, this is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it. Yan. So don't drift spiritually. Bantayan po natin yung mga katamaran na minsan naranasan natin, panlalamig na minsan nararamdaman natin. Huwag tayong mag-give in. Just stir up your heart, stir up your emotion for God. Diba? Kapag natatamad ka, talagang utusan mo na sarili mo. Diba? Tinatamad ako huwag na natin gawin. Diba? Diba? Mag-procrastinate ka na. Diba? Wala na. So, unti-unti na yan. Kasi sabi ko nga, kanina na, the moment na tinamad ka, the moment na talaga nawalan ka ng excitement, at hindi mo nabantayan, ayun ang simulan ng pag-drip away mo. Na hindi mo napapansin, balalayo ka na kay Lord. Diba? Hindi ka na ganun ka-excited, diba? Hanapan ka na ni Lord. At actually, nararamdaman ni Lord yan, diba? Kaya nga, papadama ni Lord yun, kahit ako I feel that yung kapag there are times na parang I don't feel excited. Paparamdam ni Lord yung pain yung paparamdam ni Lord yung sinasabi niya, di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Diba? Hindi mo alam na nasasaktan si Lord kapag di mo siya pinapansin, nagpapakita sa'yo si Lord, tapos ini-ignore mo lang. Anak, basta ka naman, anak, usap tayo, anak, sabahin mo naman ako, di ba? Nagbalabing si Lord. Talagang you just have to listen to that and be aware of His presence. And then doon lalong lalago yung ating spiritual life. Doon lalago yung ating connection sa Kanya. Na you will be as excited as you can be. Kung paano ka excited sa mga love life na sa physical, dapat mas lalo ka excited sa Panginoon. Yun ang isa sa kinirek sa akin ni Lord Parang mas mahal ko pa si Pastor Marcel kaysa kay Lord. Pero binago ni Lord ngayon niya na talagang si Lord talaga yung mas mahal natin more than anyone else. Amen. Doon sabi nga ng Bible, di ba? Kapag nagmahal ka ng higit pa sa asawa mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa jowa mo, sa buhay mo mismo, hindi ka karapat-dapat, sabi ng Bible. Hindi ka karapat-dapat na maging disipulo ng Panginoon. So, yun lang nang mamatagan sa Panginoon ng sobra sa Panginoon, ang higit sa lahat, yun daw ang karapat-dapat. So, kaya lang medyo bantayin natin yung ating mga feelings for God and for people. Pakiramdaman mo kung ano ang laman ng puso mo, ano ang laman ng Facebook mo, yung jowa mo ba, yung love life mo ba, o si Lord, di ba? Dapat mas lalo si Lord. Wala mo problema na ma-inlove ka and all that, pero kapag mas na-inlove ka pa kaysa sa Panginoon sa tao kaysa sa Panginoon, doon na magkakaproblema. That's a way of drifting away spiritually, dahan-dahan from God, and madidiscover mo nilang sarili mo, malayo ka na pala kay Lord at mahirap nang bumalik, di ba? Kaya kaya sabi ng Bible, hangga't naririnig mo ang tinig ng Diyos, hangga't naririnig mo ang conviction ng Panginoon, hangga't naririnig mo ang invitation niya, anak, be closer to me. Lalo ngayon, we're having a 21-day prayer and fast. I hope you can grab this opportunity to be closer to God,
connect with God and disconnect to the world, from the world. Yun po ang gagawin natin. We connect with the Lord and disconnect from the world. Kaya 3 araw lang na that will help you a lot. I do hope na yung ginagawa natin, bahagi natin, at I think ang involved ngayon ay ang prayer and intercession at mga nasa prophetic ministry. So, pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagawa nito on your part. Pero ikaw, talagang stir up your heart. Stir up your heart to God. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. So let's read this verse. Be careful. Yan, word na word pa lang. Be careful. Ingat, ingat. Hold firmly to your faith. Yan, di ba? Have courage and be strong. Sabi sa 1 Corinthians 16:13. So, ito lang, sermon na to di ba? Be careful, mag-ingat tayo. Yan, be careful in what you're doing, in our thoughts, in everything. Talagang, kung paano ka nag-iingat sa health mo, kung paano ka nag-iingat sa paglakad mo sa araw-araw, na wag kang maka-aksidente, wag kang makatapak ng anuman, wag kang malayo sa Panginoon. The more na talagang si Lord gusto niya na ikaw ay mapalapit, na ikaw hindi lalayo sa kanyang presensya. So be careful, sabi ng verse na yan. So ano man yung mga dapat natin pag-ingatan, you know better. Sabi ito nga, hold firmly to your faith. Yan, walang bibitaw. And have courage and be strong. So ibig sabihin have courage, yung kahit na may mga panghina, kahit na may mga takot, kahit may mga agam-agam, kahit may mga problema, pipiliin mo pa rin na maniwala sa Panginoon at magpakatatag, di ba? Pipiliin mo pa rin na tumayo para sa Panginoon. And everyone say, Amen, Amen, praise God. Yan sabi ni Stanley Santos, be careful. Careful. Diba kasi madali talaga mandadaya tayo ng kaaway eh. Konting lingat lang minsan talaga. Pwede ka talaga malayo mula sa gawa ng mula sa Panginoon. Pero kung mag-ingat tayo, the more you will be safe in His arms. And Hebrews 10:23, let us hold tightly, o diba? Without wavering to the hope we have firm, for God can be trusted in to keep His promise. Amen. So, hawakan talaga mahigpit. Kahit lang kapatid. Talagang without wavering, talagang kahit na nawawala ka ng pag-asa, kahit na ikaw ay nalulumo, tatag lang talaga. At talagang kapitalin natin ang Panginoon, and that will be for our own safety. Lalo nga ngayon na talagang maraming threats of water, and even sa init, at even sa lindol, ang dami mga ganyan na talagang pwede kang matakot. Pero walang mag-waver. Amen. Walang susuko. This is our job as a church and as leaders of the church, na talagang to make sure na people are inspired, people are closer to God. Kaya sama-sama tayo, mag-pray tayo together that we can keep it that way. Yan, paalalahanan. Yan, kapag may mga nawawala sa gawain, remind, diba? Invite, talagang make sure na tayo ay naging malakas. At talagang kung wala pa mang Bible study sa bahay nyo, for example, it can help na talagang i-open nyo yung mga tahanan so that you can be stronger and really be helped in living it out for God. Isang paraan yun for us to live tightly in the presence of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So how are we going to hold firmly?
Ilang bagay lang po. Number 1, stay in the Word. Yan, kaya nga yung ating Bible study, yan yung ating pinapromote na for 50 days of supernatural transformation. Be involved, be engaged, connect with our sa Thursday meron tayong online ng simbahay. So kahit hindi kayo makapag-open on site o sa bahay, you can do it online para lumago ka lang, para talagang ikaw yung maging matatag as a Christian. And also wag natin kalimutan kayo yung reading ng Word of God. Yan, stay in the Word. Meron tayong Bible reading guide. I hope that you have that. Nasa mga group chat natin yung soft copy, pero kung meron tayong hard copy pa, I do hope na you can utilize yung mga guide na yan. Makakatulong sa atin para tayo nga you can stay in the Word because there's life in the Word, sabi nga ni Joyce Meyer. Of course, number 2, stay in prayer. Siyempre, kapartner ng Bible reading ay prayer, devotion, pakipag-usap sa Panginoon. Talagang huwag natin kakalimutan na talagang manalangin, kausapin ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng formal school or any formality on that, kundi talagang ikaw mismo talagang you just come as you are and pray to God. Amen. So come on, let's pray for one another and let's be strengthened with each other's life and testimony in Jesus name. So and then stay connected to the church. Amen. Yan, stay connected to the church. Napakahalaga na ikaw ay konektado sa Word of God. Wag lang kay Lord. Iba kasi talagang si Lord lang ang gusto. Hindi pwede. Ay, wala yung mouse. Kailangan ikaw talaga connected sa church. Wag lang Sunday, kundi sa mga gawain nga, mga cell group, mga house church, mga soaking nights. Ang purpose niyan ay talagang tayo ay mapalapit sa Panginoon. So magpapalakas sa atin yan kapag tayo ay nasa gawain, kapag tayo po ay talagang connected sa mga leaders. So kaya sabi ko one time ng request ko, huwag nyo lang malin si God, balin nyo rin ang church, balin nyo rin yung mga pastor. Dahil nga, that's for your own good diba? That's for your own good na talagang tayo mapalapit sa church para talagang lalo tayong lumalim. Hindi ko alam kung Amen. Sandali, ayaw mo. Anyway, narinig niyo man po ako, naghahangin yung aking mouse. Yan, stay connected to the church, stay in prayer, stay into the Word. Lahat yan nagkakatulong-tulong para lumakas ka. Ikaw na lang talaga may problema kapag ikaw ay nanghina, so to speak, di ba? Magkala magtapos tsaka paragang. Anyway, praise God. Okay, so kung hindi ayaw na bumalik, hindi ako makabalik sa widescreen. Pero nandyan pa rin pa kayo, ay yan po ay mga reminder sa atin na talagang tayo ay to hold firmly. Lakasan na lang ang hawak sa Panginoon. Ayan, so lakasan na natin ang hawak at anong mangyari. Katulad dito, medyo nagkakaroon technical problem. Tuloy lang, amen. Tuloy lang talagang ang para sa Panginoon. So tayo po'y manalangin ngayon at talagang tayo magpakatatag, magpakalakas sa presence of God. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po ay tunay na sinasamahan mo. Kahit anong mangyari ay nandiyan ka para sa amin. So we just pray that you'll just continue to work in our lives, continue to bless each and every one of us, especially throughout this day, sa aming patuloy na paniniwala sa kayang mong gawin sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy mga himala, pagbabago ng buhay, pagtatama, pag-aayos, Lord, nawa marami pang ganito mangyari at kami mismo ay talaga mailapit sa iyo, maitama
dapat namin ayusin sa buhay namin, Lord, ay talagang ikaw po ang tunay na gumawa rito, o Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakasama namin. Mga may sakit, pagalingin, Lord. Yung mga kailangan ng provision, talagang bigyan mo ng provision in Jesus' name. At yung mga dapat na talagang naming gawin pa throughout this day, ay nawa ay tunay na ito ay mangyari. At talagang ang kalooban mo ang masunod, Panginoon, as we are being reminded that this is the Tuesday for us to make the right choice, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat sana nakasama ko ngayon sa umagang ito. I pray, Lord, na ikaw talaga ang patuloy magbigay ng pagpapala sa kanilang buhay, especially as we talking about to hold firmly to the hope that we profess, to the gospel, to the salvation that we have in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin ibibigay sa lahat ng kapunan at kaliwalhatian sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Yan, praise God. Yan, hindi ko na alam nasa na yung aking ano. So, Amen. Yan. So tomorrow po, tayo babalik muli sa ating regular programming. Yan, 7 o'clock muna po ulit tayo para po talagang mas makapag-adjust ang bawat isa. Pero tuloy-tuloy lang po din po tayo sa ayan. Ayan, okay. So, yan sa pangalan po ng tomorrow po 7 AM tayo magkita-kita dito pa rin po sa Every gising is a blessing. God bless. Shalom, shalom. Amen, amen. Okay, God bless, God bless. Umaga na naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba? O kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Mamasahe o maglalakad na lang, di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday.
sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday.